And then, August 10 is our 5th Thanksgiving anniversary and ato ang pag-sugod gidaan nga simbahan. So I hope na we will continue and ato i-follow up kita itong mga live groups. No? Also, ay wala pa man din ang mga dancers no, to pasaya dito. So, na-invited di ay ang ato ang dancers, no, itong mga dancer dito sa Damilag to be part of the worship team para sa this coming anniversary sa May, sa August. So they will be dancing para sa, I think it will be sa last session sa gabi. So kita invited magyapon ta mga to, pero dito ra ta sa second service. Okay? Sa second service ta, and then ang mga dancers will be sila magsayaw sa praise and worship sa gabi. Okay? So, excited bang po, Ana? And we will discuss it more later kauban sa leaders. Amen? Ingna sa ang imuhang tapad, andam na ko mamina. Okay? Andam na ba ka? Okay. So, once again, before di ko padayon, welcome to everyone sa atong mga first-timers, second-timers, and even sa atong mga Blessed Hope Damilag members na naa sa online. Welcome. Thank you for joining us for this afternoon service. Okay. Atong buon kay naatay meeting ko niya. Napatay video? So, chat pala. Okay. So, last week, mas gwapo sa ako ang niwali din. Praise God, daghan na bless sa mensahe and daghan na kurat sa akong lugar. But I believe na ako po in need at that time. So thank you kayo, Pastor Chad. And because of that, na-bless kayo ko, I am contemplating, ako naman ignan siguro si Pastor Chad, kung pa na ko siya naignan, then muna ni siya ang akong announcement, that every month, there will be at least one Sunday na siya mawali. So at least prepared ka na daan. 9-1 Sunday na si Pastor Chad Magwali. Also, congratulations di ay sa atong mga young people. Kisa ba itong galala sila? Carlton, si Lord J. No? Sa ilahang congratulations. Nasugda na ninyo ang sa campuses. No? So, Exchange University. Congratulations. No? And mag-isuga ka po ni Pastor Chad di ay karoon naman dito the invitational game ba? Abot lang kung insect with it. Okay, so we will be talking about that later. Anyway, andam naman na kami na sa mensahe ni Lord. Okay, muna gamay na kita nandam. Tanan na andam, moingon, amen. Dito ka muna. Tanan andam, moingon, amen. Okay, praise God. Okay, intro. English, at doon mo pas. Kisa sa ato dali, nga sa imong kaugalingon o sa imong pagbasa sa Bible and based sa imong knowledge about kang kinsa si Lord, kabalo ka kung unsay plano or gusto ni Lord na imong buhaton karong simana. Sige daw, tanawin mo. Unsa kahay gusto sa Dios nga imong buhaton karong simana. Murag, pastor, murag gusto ni Lord mong matako. Yes, gusto na ni Lord mong mataka. Pero gawas ana unsay gusto kaha ni Lord nga imong buhaton. Sige, tagana akong 30 seconds sa paguna-una. Unsa kay gusto ni Lord nga imong buhaton? Sige, mangutan ako. Coach Honey, bago kami lingkod. Okay, kaya ka lingkod. What do you think God wants you to do this week? Kasi mo tanaw na gusto ni Lord nga buhaton nimo karong simana. Anything nga iya tanaw nimo gusto ni Lord. Ha? Complete and devotional. Oh, that's good. That's good. Gusto na ni Lord. Okay?
Sige, mamutaan ako diri. Dito ta sa mga ka-SLI. Mang Betsy, kung sa tanaw nimo nga gusto ni Lord na buhaton nimo this week. Mag-appeal sa intercessory. Oh, that's good. Sige, dito na po ka Timothy Alpin. Kung sa kay gusto ni Lord, yung buhaton nimo karong sikana. Mapaubsanon gidaghang tentasyon. Oh, kana nindot. Dito ko kang Charlton. Oh, Charlton, tanaw nimo, kung say gusto ni Lord nga imong buhaton karong semana. Ha? Magbasa Bible. Oh, that's good. Sige. Madam Christine, tanaw nimo kung say gusto ni Lord nga imong buhaton karong semana. Okay. I-follow up itong mga prospect sa Exodus na madala nila sa Eli. That's good. Daghan kayo ta, and I'm sure kung tagsa-tagsa o tamong pangutana karon, tagsa-tagsa mo na itubag. Nga tanaw ni mo ni gusto ni Lord. Tanaw ni mo, and you believe nga mo'y plano ni Lord. Pero, ang pangutana na ko sunod, na ko i-appeal din ha. Tanaw ni mo, this week, mabuhat ka to ni mo tanan. Daan tayo, kabalo na tadaan sa gusto ipabuhat ni Lord. Pero sometimes, di pagyapon na ito mabuhat. Ano ka? So po, bata kay Lord? Dili priority? Nanong dili priority? Again, excuses. Okay. So karon mapuna, tuguti ko na ato ng giyahan. Because there are people in the Bible, kabalo ba mga close sila ni Jesus, and yet, wala nila nakuha or wala nila nabuhat kung unsay gusto unta ni Jesus. Bisan close sila. Okay? If you have your Bibles, please open it with me in the book of Luke. Okay? In the book of Luke, chapter 10, verse 38 to 42. Luke 10, 38 to 42. Gatong pagkabasahon. Now, as they went on their way, Jesus entered a village. And a woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet and listened to his teaching. But Martha, look at this, ano na siya, ano nahitabot? But Martha was distracted with much serving. And she went up to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me. And then, in verse 41 and 42, but the Lord answered her, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things. But one thing is, kung saan ang necessary sa Bisaya, importante. Usa lang kabutang ang importante. O Mary has chosen the good portion. Napili ni Maria ang maayong bahin, which will not be taken away from her. Ano niingon si Lord nga dili ni siya makuha gikan kaniya? Ano dili makuha? Tungod kay si Martha mihangyo kang Jesus nga igna si Maria, Lord, di pa nimo siya pwede ignon nga tabangan ko. Kaya ano nga nagayampungan si Maria diya si matubangan? And then ingon si Martha, dili pa pwede igna siya subuon, Lord, nga tabangan ko pag-atiman sa imo. And then ningon si Jesus, Martha, Martha, daghan kay kabalakan, ug daghan kay mga kahagod. And si Maria, napili niya unsa ang maayong nga bahin. Ug dili kini makuha gikan kaniya. It means dili na ako suguon si Maria nga moadto sa imo tungod kay ang iyang
buhat ng pagpaminaw sa ato, mauna ang importante. So, sa aning mensahe, tuguti ko pagdala ng title na to sa aning na topic, don't be distracted. Kabalo pa mo nga, pagsugod pa lang ani, di ba kani sila nga family, kani si Martha, si Maria, o dahil sila igsuon nga lalaki, kitsa gani? Si Lazarus or Lazaro sa Bisaya. Si Lazaro, ingon sa Bible, munto siya, di ba, pagkamatong nagsakit siya, giignan, ipadalaan nila Maria o Marta si Jesus dito sa asa siya, ipadala ng mensahero nga, Lord, ang imong pinalangga, nagsakit. Isa nga pinalangga, si Lazaro. Nga naman, according to Bible scholars, no? According to Bible scholars, si Lazaro o si Jesus, kailan na sila before pa si Jesus nagwalik. Kabalo kung anong sa Bethany, asa ka ng balay bitaw nila ang Jesus, ay nila Marta, Maria o ni Lazaro. Pero ni diha si Jesus sa una. Nganong basta mo agi siya ang lugar, diha siya matulog. Because kani sila close na niya daan. Best friend niya na si Lazaro. If you want to study the Bible more and you study, ano bitaw tuod ba? Anong close na ni sila? Anong close na ni si Lazaro sa ang Jesus? No ba nag-mention sa Bible? Wala na siya na-mention sa ato na Bible. But in the Greek Orthodox tradition, based on the history, masabtan din mo nga before pa nagwali si Jesus, before pa siya nahimong rabay, kababata niya ni si Lazaro o silang Marta. Kung saan trabaho ni Jesus, bago pa siya nahimong magwawali, kapit trabaho si Jesus. Kung saan trabaho sa papa ni Jesus? Panday. So si Jesus nagdako nga panday. Ina naman na sa ilang nga panahon. Kung unsay skill na i-practice sa imong papa, mo na matudlo sa imo. And because of that, si Jesus nagwali at 30 years old. So siya gibuhat niya sa before siya nag-30. Namanday. Ubad sa iyang papa. And the family of Mary and Martha, ang papa po nila, according ni sa history ang papa po nila is maoy gabaligya sa mga trabaho ni Jose ni Jesus. Dapat man sila. Dili man pobre si Mary, Martha o si Lazaro. Hindi sila pobre. Ang understanding nato sa hay tungod kay daamang guyagpoy na kabutang sa Bible katubit ang rich man and Lazaro. Abi nato nga si Lazaro mo ni nga Lazaro. Dili ni mao nga Lazaro, lahi ni nga Lazaro. Kani si Lazaro, dato ni sila. Mao kani silang family, hindi sila pobre. Mao na nga, ano man kayo pastor nga di sila pobre? Ako ni i-explain niya pero pauna na lang ako. Una, si Jesus, during sa iyang time nga magwawali na siya, di siya galakaw, di siya gabiyahe, nga walay mga sidekick. Pila kabok na yung disciples? 12. And imagine, na kada anak niyang Bethany, diha matulog ang 12, sila mising pakahon sa ilan. Duting pobre sila. Kung naa kay balay, nga muigo og 12 ka tao, nga dako nga balay, that means di ka pobre. Pagkamatay ni Lazaro, ang ingon sa Bible, gibutang siya sa ilang kaugalingon nga lubnganan. Sa unang panahon, hindi ka pwede manag-iya o kaugalingong lubnganan kung di ka dato. Diba mo bitaw nga si Jesus asa gibutang sa tomb ni Joseph of Arimathea. Kung saan description niya, a rich disciple. Sorry.
The only way nga kaya nila pakanon silang Jesus, pakulubon dito, pakuyon ang mga disipulo for pila ka adlaw, samtang maghimo si Jesus o ginani mga krusada, mga pagwali, is if they have enough money. And mo gyapon ni siya, mao ni siya nga Maria, katong bitaw nakabutang sa Bible, nga misulod dito while si Jesus nagkikistorya sa Kapariseo. Kani nga Maria ang misulod og iyang gigamit ang iyang buhok, og iyang gitrapo, og iyang gibuak ang katong perfume and oil sa tiil ni Jesus. Mao ni nga Maria. So in other words, kani nga Maria, kabalo mo tagpila kung katong gitawag alabaster box or alabaster jar. According sa ilang tradition, ang presyo ana is 1 year nga sweldo sa usa ka trabahante. 1 year. So butang nato kung ang trabahante butang nato ang sweldo sa ka trabahante nga ani nga time lugar kung i-compare nato sa Pilipinas para nga mahimong komportable ang imuhang panimalay. Let's just say 20,000. 20. Ito, minimum para komportable ang inabuhi. 20,000 times 12. That means kaning perfume na gibuak ni Maria, ang worth ani is 240,000 pesos. 1 year man. In other words, kung maka-afford ka 240,000 na perfume, di ka pobre. Nasabta ninyo ang point? Dako sila balay, makapakaon sila 12 ka tao sa pila ka adlaw, naa sila kaugalingong lugnanan, and naa sila alabaster box. Dili sila pobre. Close sila ni Jesus. That is why si Jesus just stay dito. Pero, mo po na siya rason nga nung bantayan mo nga si Martha, medyo po siya kana bitaw okay ra siya mo istorya o bisagon sa kang Jesus. Nga naman, close mo po sila lahat. Before pa na yung magwawali si Jesus, amigo na sila. Siguro si Jesus kaya nagtato dito sa ubang mga baligya sa iyang papa. No? And because of that, kung itong isog siya maingon kang Jesus na nakagalong, hindi nga pili ingon si Maria na tabangan ko diri. Nabisig ako katiman sa imo. So, somewhere along the line, imbis na malipay siya kaya nagkatiman siya, imbis malipay siya kaya nagkatiman siya sa Diyos, medyo nawala gamay ang kalipay. O medyo na rin siya nagkamahay. E nga nung ako, grabe na akong hapon diri, hindi na sa Maria, gayang pungad naman diha. So, when you are serving God, the same way nga si Martha nag-serve kay Lord, na mga butang ikinanglan na ito natin. Isa ba dali ang ga-serve ka kay Lord, tataas ka, magpangalagad ka sa Diyos. Amen. While napangalagad ka sa Diyos, na yung mga butang na atong tanawon sa kinabuhi ni Martha. So what are the lessons nga matun-an nato from the life of Martha? Number 1, in verse 38, kung sa'yo gibuhat ni Martha, gi-welcome niya si Jesus. Wala siya gipugos, the same way ikaw o ako, wala na siguro na gipugos. Napay isa dali nga ako pas gipugos, dito rin mo nga mahimo kong coach pa. Pagin, hindi sa akong plano, di ko gusto mahimong coach, di ko gusto mahimong worship leader dali pastor. Imo gikong gindan nga kung dili ko mag-coach, hawak sa simbahan. Naba isa, kaingon dali nga ako ang ipugos. Wala. So in other words, si Jesus, wala po siya namugos. And yet, you welcome siya ni Martha. Verse 38, look at this. Now, as they went on their way, si Jesus o yung mga disipulo, nangkanto na, Jesus entered the village, and a woman named Martha welcomed him. Iyang gidawat, iyang ipasulod.
Hello? The same way nga ikaw o ako, walay namubos sa ato ng mga lagad ka ng Jesus. Tama? Napay ba sa isa dali makaya kang ibugos, kikunin mo pastor, kay gitiunan ko mo pusil nga dawat ka kang Jesus, dili. Wala kang siguro. Nangalagad ka because we love God. Yan ano, yung sa Bible, nahigugma ta niya kay una ta niya gihigugma. No? So, gi-welcome niya si Jesus. Ikaw igsuon. Welcome ba si Jesus sa iyo? In Luke chapter 19, makita nato din ha. In Luke chapter 19, verse 5 to 8, na ay panahon diha na po isa ka tao na iyaga mong i-welcome si Jesus and it caused a change. Nahimong kausaban sa kinabuhi. Luke chapter 19, verse 5 to 8, and when Jesus came to the place, he looked up and said to him, Zacchaeus, hurry and come down, for I must stay at your house today. Kinahanglan ko mo anto, diha ko mo stay sa imong balay. Do you think nga gipili ni Jesus kung si Zacchaeus tungod kay kabalo siya kadako si Zacchaeus? In other words, kani Zacchaeus kay dako man so nindot balay. Nindot akong tulog gani mga par. Ano siguro ng mga disciples ba? Mga par, nindot akong tulog gani. Do you think muna yung rason ni Jesus na anong nipili niya sa Zacchaeus? No. Kaya nga naman, ano kayo nga dili na mga rason? Kaya pag naog karon ni Zacchaeus, grabe yung kalipay, and he received him joyfully. Kalipay ni Zacchaeus, nga dawaton si Jesus, na tanawa ang sa nahitabo. And when they saw it, ang mga tao nakakita, nga isinto siya mustake ang Zacchaeus, they all grumbled. Ingon sila, he has gone in to be the guest of a man who is a sinner. Gipiling niya nga mahimo siya ditong guest sa balay sa usa ka gibantog nga makasasala. Kay si Zacchaeus lagi tax collector. Maningilay buwis. So sa ilang panahon, pareha gyud sa atong bihayag, corrupt gyapon. Daghan corruption sa ilang panahon. And because of that, si Zacchaeus nagkakulitan sa mga kapwa Hudyo. But pag adto ni Jesus, mingong basahon, and Zacchaeus stood and said to the Lord, kung itindog si Zacchaeus at ubangan sa Diyos, at yakin mo, behold, Lord, half of my goods I give to the poor. And then yung isumpay, and if I have defrauded anyone, kung naman ko'y giilan, naman ko'y gialkansi, bisan kung sa kagamay o sa kadapo, ako ning ibalik kaniya ikaupat kapilo. Nganong ipili si Jesus mo stay dito kang Zacchaeus? Tungkol ba kay kwartahan si Zacchaeus? No. Gipili ni Lord na mo stay siya dito kang Zacchaeus because na ay kinahanglan mausab kang Zacchaeus. Kung basahon mo sa Bible, there was a time na mingon si Jesus, kinsa rin ang hinahanglan og doktor? Ang mga hinsog baliay nga ang masakiton man. Soon, nanong naa si Jesus nga ato kang Zacchaeus is because dili si Jesus ang nanginahanglan kang Zacchaeus, kundi si Zacchaeus nanginahanglan kang Jesus. So, dili ko kasabot, kasi pasabot ni mo anak. Igsuon, wala ka nang alagad sa Diyos. Wala siya misulod sa imong kinabuhi. Wala siya nagpasulod sa imo sa ministry. Tungod kay nanginahanglan siya sa imo. Gipasulod ka niya sa ministry. Gidala ka niya sa simbahan. Gidala niya kaugalingon nganha kanimo tungod kay ikaw ang nanginahanglan sa iya. Ako ang nanginahanglan. The moment na mawala na sa ato munahuna, kung ano man, kaya may nakamutukal, may nakamukanta, daga na kag-member sa imong life group, mayo nakamusayaw, may nakatanan. The moment na musulod na sa imong munahuna, naali na lang kung mukanta sa karon kay
Sige lang, mangita na sila sa ako. Hindi sa kumutudlo sa mga bata. Okay. Kapoy pa man. Mangita mo na lagi ko nila, anak. The moment na musangko na nasi mo na kung naigso. Adi sa kumusimba karon kunal. Mangita mo nagikuha ni Pastor. Timan gisulod si Lord sa imo. Tuod yun ang hinahanglan ka sa iya. Dili siya ang hinahanglan sa iya. Ang reason nga ng daghang mga gasulod sa ministry, daghan nga tagaan sa Dios o promotion, daghan ang gadako ang ulo, is because we forget nga gisulod lang ta ni Lord diha because kita ang hinahanglan sa iya. Dili na siya ang hinahanglan sa iya. Basahan mo sa Bible. Ningon si Jesus, pag hiling ninyo na ipaawit ng mga bata, ninyo na sila ipa-istorya about sa ako. Kung saan ningon ni Jesus, pag inyo nang ipahilom, automatic kaning mga bato, manghugyaw o mulay. Kaya ni Lord, mangitag tao na mga lagad sa iya. Dili kinahanglan ikaw. Pribilehiyo nimo og nako nga kita ya bigamit. Gidawat ni Martha si Jesus. Nalimot siya na si Jesus anytime. Siya may pag-iyas tibok kalibutan. Pwede siya maghimo o mga milagro. Kung kaya niya pakanon ang 5,000 na hindi niya kaya mangitag katulad sa iya mga tao. So, we welcome God into our lives. Don't forget, it's our privilege. Ato nga pribilehiyo nga gamiton ta sa Dios. Atong dako nga dungog nga kita ang gipili sa Dios. Dili ni siya nga murag utangan si Lord sa ato tungod kay nangalagad ka. No. Daghan mas maayo sa imo. Daghan mas may abilidad sa imo sa ako pero gigamit na ni Lord. Dako ni mo na nga pribilehiyo. Amen. Amen ang dapat ay padato sa imong ulo. Okay. Number 2, what lesson can we learn from the life of Martha sa aning nga panahon? First, you welcome niya si Jesus. No? Iyang gidawat si Jesus. Susama nga si Zaccheo, gidawat niya si Jesus. But second, there's something na nahitabok ang Martha nga wala nahitabok ang Zaccheo. Number 2, what happened was, Martha got distracted. What's the meaning sa word yung distraction? Na-disturbo, nawala sa focus. Sa pailain nga meaning na. Ang pinakalindot nga term sa distraction or anong explanation sa distraction is galing sa magic. Kasi nakita din mga magician, diba? Kita, di ba? Usually, pag ang magician mo yung tanaw mo dire, ang magic wala diha. Nanastikas. Muna distraction. Mukuha sa imong attention para dili nimo makita unsay nakahitabo behind the back. And that's what happened with Martha. Na-distract siya. Mubitaw na sa worship team nato diri sa Dabilan, ako din na sila tingnan. Into halipay nato that you will worship God nga. Nindot na kayo mag-blending na mo, nana may mga cupping, kabalo na mo mag-mash up. Galipay din ako na. But always remember, you are not a music team, you are a worship team. Ayaw mo focus kaayo sa skills and then pasagdan ninyo ang inyong relasyon kay Lord. Kaya bahala dun sa kanindot na inyong mga tingog ang inyong tinutaran. Maklaro pag-itiyat ko, basta ang heart na kay Lord. And the same goes with our coaches. The same goes with our leaders. The same goes bisan sa pinakaubos ng members of Blessed Hope Camilo. Kaya bisan din kami yung dili man siguro ako kung nagpasikat ang ako ra kong trabaho diri kay para ra gyud nga maglimpyo ko sa mga bangko
So, wag ko nagpasikap. Are you sure? Mabalo mo sa may mawani mo nga medyo gapasikat na na. Bisan mura na imong gabuhaton. Ang mabot na ganyan, grabe imong hago, pagpalimpyo diri, grabe ang nahugaw dayon, and then wala kibisa isa mo ingon nga, salamat kayo sa pag-arrange sa bangko. Grabe, bigla na lang tayo. No? Ako bitong i-arrange ko. Pindot din itong pagka-plaster mo. Kung ang ibig sa gamay nga, thank you kaayo brad, thank you sis, thank you sa itong mga leaders. Wala ang ginana. The moment nga imo na ng gabuhaton, that means nangita na ka lahi. Dili na ang kalipay ni Lord lang ang imuhang gatanahon. Nanay lahi na imuhang gapangitaon. Kung ako gapangitaon. She got distracted. In verse 40, ang sa gingon, but Martha was distracted with much serving. Bisan di ang sinong pangalagan sa Ginoo, pwede di ang pagpangalagan sa Ginoo, pagpamuhat para sa Ginoo, pwede din siya manimong distraction nimo. Gusto na pagkahita mo, pastor. So, ito ni. Grabe kayo kasayo pag mag-worship or grabe kayo kasayo sa intercessory, pero sa inyong balay, hindi nag-aampo. Hello. Kapaninood, pastor. No, I'm just sharing to you, purma sa distraction. Pangabot ka rin, grabe ka maghilak-hilak, mag-worship kay Lord, pero sa inyong balay, dili mo galing ka ka-memorize, hindi ka makakanta sa Diyos on Monday to Saturday. Friday ra rin, Saturday practice man. Pag-abot din Sunday, grabe rin yung pinahilak-hilak yun. Distraction. Na-distract ka sa focus. Si Lord gaingon sa imo na wa makugalangan ka na imong buluhaton. Nalimpay mo kung nagainana ka. Pero ang pinaka-importante sa ako is ang atong panahon. Napabakay panahon sa uban kay Lord. Napabakoy panahon sa uban sa iyo. Pero basin na focus na kayo sa lahit na Lord. Ang sayang ingon, and she went up to him and said, Lord, do you not care? O ba kayo pagkabana na ang akong igsuon, ipasandan lang ko nga ako na lang mga lagad diri? Tingnan siya, natabangan ko. Pasing ikaw na siya, coach. Pasing ikaw na worship team member. Basing ikaw na dancer. Basing ikaw na intercessor. Nga niabot na ka sa punto ba nga, Lord, grabe, huwag ka nag-care, Lord. Nga akong uban mga kauban mo, walang ano nga. Lord, ipaali po na sila, Lord. Tagay problema ba para nga makatunga? Ayaw mo rin magpangalagan sa Diyos, naka-anchor day sa upan. Dili day kay Lord. Na day sa upan. There was a time sa una na mag-appeal ko na rin, magdala ko Bible study ka ng Wednesday. Nadagan kayo mo kumanuban sa ako. Nagdagan tayo. Sa unang mga panahon, mura bitaw appeal sila Pastora Mila. Ako na ba magtundok? Si Pastora Jing, kumanuban. Nagdagan kayo ni mga ni Pastora Elena. Nakapay mga young people, katong mga bulls, kumanuban. Din ako rin magtundok. Tapos na itong mga bulls. At least sila Pastora Mila, Pastora Elena, sila Pastor Bobby, Pastora Jing. Gahatag sila para snacks. Ito mga bulls na kauban ako. Igo ako sila tabang taon. Pero naabot, padayon ko. And there was time po nga, mani ko dali damilang magtulog, umentol ako ra isa. Nga naman, kapag pangalagad kay Lord, wala naka-anchor sa imong mga kaulat. Naka-anchor siya sa imo o sa Lord. Dari ang question. Pag ma-distract na ka, kaya wala man silang kuan, wala din sila, no? Din nasa po mga lagad. Mura kami ni kasagara sakit sa batanon. Sagara sakit sa batanon. Ay wala dahil silang kuan, ilang sa pumusimbak. Ano di ay si kuan dahil ang mong gisimbak? Diba na question ba ka na? Dili ka musimbak, kaya wala si kuan. Ano dahil siya dahil mong gisimbak? No? Si Lord makaalong gisimbak.
simba. Siya din nagbulag. Okay? Na-distract si Martha. Isa ba ba sa Bible makita na yung mga na-distract ihapon? Naayapon? Naapon na-distract? Kung ato kabrihan sa Matthew chapter 14 verse 28, makita niyo din ha, si Pedro. And Peter answered him, Lord, if it is you, muna ni kato nagbaklay na si Jesus sa tubig. And then si Pedro naa sa bangka, kauban sa iyahang mga kauban ng mga disipulo. Natanaw sila na si Jesus maginaon, naninggit din sila, anak ka lang. And then niingon si Jesus, ayaw ka bala ka, ako ni. And then modeling upward, niingon, and Peter answered him, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. And then he said, come. So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. Nindot kayo, nagbaklay na siya, paingon kang Jesus sa tubig. Pero kung basahon mo ang sumpay, ana, but when he saw, kasi nakita, the winds, nakita niya ang hangin, he was afraid. And beginning to sink, he cried out, Lord, save me. Samtang nakafocus si Pedro kang Jesus, baklay siya ibabaw sa tubig. Hello? Pero the moment i-focus na siya, nabalhin ang iyang focus, ngadto sa mga balon, nagsugod na siya unlod. Pagkakita na niya sa hangin, pagkakita na niya sa mga balon gadagko, ni sugod siya unlod. Now, kumunta na ko, ako naman niniwali sa una. Before matanaw si Jesus sa mga balon o sa hangin, naana may balon o mga hangin, wala ka? Ha? Naana? Before pa siya mitanaw nito, atong katanaw pa siya kay Jesus, naana may balon o hangin atong katay? Naana! Pero nga nung waman siya miunlod? Kay focus siya ka? Igsuon, pag ang atong focus mawala na kay Lord, mag-focus na sa lahi ng butang. Ang atong focus daan na dayon sa Lord, sa kahay kaunon sa akong pamilya sunod semana. Lord, maka-espila ka akong anak. Lord, unsa kay among ibayad sa renta sa tubig, aning balay, unsa may bayad sa kuryente, unsa may bayad sa tubig. The moment ang atong focus na ana nina, problema na. Nga naman, magsugod na dayong taong timanin ninyo igsuon. One very, very wise saying ako nakuha is this. The boat will not sink because of the amount of water that is around it. Ang kani kunong bangka o baruto, dili siya muunlod tungod sa kadaghan sa tubig nga gapalibot sa iya. Kundi muunlod ang baruto sa amount sa tubig nga makasulod sa iya. Igsoon, inani kasimpol. Kung ang imong focus na kay Lord and dili sa tubig sa kalibutan, dili din sulod sa imong baruto and dili ka munlod. Bahala kung saon pagpuso-puso sa kaaway o sa kalibutan sa imo, dili ka mawala. Di ka muunlod. Kung ito na naiuban, malipayon kita naon, ni mga una-una kaning mga atong mga worship leader, atong mga coaches, nga gaanha ni Japon ga follow up sa imo mo. Kasi mo, dai, life group na karon. You think perfecto ilang mga kinabuhi? Pag-chat sa imo, yung sa wala, lahi lang lagi mo profile picture, lahi lagi ning account. Grabe. Dato may di kayo, may muli mo ko. Life group taon niya, kabalo na wala nag-cellphone. And yet willing yapon mudasig. Nga naman, because di lagi ka muunlod tungod sa tubig nga nagpalibot. Muunlod ka pa sa tubig. Allow na nimo nga mosulod sa imong tubig. Don't be distracted. Si Pedro nawala yung focus kay Jesus.
Now, ang hisgutan ako ni ganina sa main kadali. Grabe na karon ang ano bitaw, kasi familiar ang AI sa online. Diba tayo sa Facebook? Si Facebook, AI. Which is still mo na maginay paignan karon sa kalibutan. I think that was last night pag ikuha na mo si Bishop, or last night or the night before, nung ikuha na mo si Bishop, nangaon ni. During dinner, nag-istorya mi. Because na video nga gagawas karon nga gigamit nila ang tingog ni Billy Graham. Kasi familiar kang Billy Graham. One of the best or the biggest evangelist sa atong panahonan. Sikat kayo sa tibuok mga born again and evangelical circle. Karon patay na siya. Kung sa ilang himo, gigamit nila ang AI, gikuha nila ang iyang tingog, and then nagkuha sila picture, and then naghimo sila script na pare-pareha itong style sa minalihan ni Billy Graham, and then ilan ay gigamit ang AI para na ang tingog ni Billy Graham as if mautoy ang iwali. Kung sa'yo iwali niya, ang garong nagagawas, may buwan magiging nga bago ni. Pero in other words, gihimo ra ni because ang iyang pinakatigula nga video ani is only 6 months old. Which is the time nga may pagbuto sa AI. Walay video nga moabot og 5 years, 6 years, wala. 10 years, wala. 6 months old. In other words, gitrabaho ra ni. Kung sa iyang ipagtudlo, mga principles of the Bible nga mo'y gihawiran sa Kristyanismo, nga mo'y rason, in my opinion, nga ang Kristyanismo padayon paghihapon ta nga gi-bless and gitabangan ni Lord is because we abide by these principles. Pero karon gigamit niya ang patay na general sa Dios para mapagwion ang katutanan. Unsa? Number 1, nagtudlo siya nga okay ka nga mahimong ang mga LGBT imong ipasulod sa church at sila ang mahimong pastor. Kasi niya, sa panahon ni Billy Graham na pabalik ni, naman gigamit ang usa ka panggiitan nga pastor na matay na. Kung sa ikaduha, iyang gigamit. Dili na dapat maghatag og tithes. Dili na iya sala ang maghatag og tithes. No. Billy Graham is a pastor na for the entirety of his pagka-Christian, faithful nga gahatag sa iyang tithes. And then karon gigamit nila ang iyang tingog for that. Ikatulo, sa iyang itulo, dili na kinahanglan mo simba sa simbahan. Kaya ikaw ang church. So in other words, pwede ka dito ka sa balay. Pwede ka dito lang ka bisan asa. As long as nag-ampo ka sa Dios, okay na. Billy Graham na tingog. And if Billy Graham was preaching, dili na mao. In the time ni Billy Graham na tinuod niya ang mga preaching, di siya dili na mao. And then karon gigamit siya after siya namatay. Ano naman, di naman niya pwede ipaglaban niya ito galingon. Matay na din siya. Imagine na inani karon ang distraction niya gahimuon sa kalibutan. Ngano man nga maningkamot man ang yawa, pag-change lang. Naghimo magyapon siya wali. Wali magyapon, dagan magyapon, nag-imen-imen dito. Anong himon na sa yawa? Di ba dapat ang yawa, dili niya gusto na ng mga butang? No. If you will read the story of the prophet Balaam, makita nimo kung saan ka importante. Muna akong i-share kang Bishop La, tumatay, importante kaayo ni ang mga butang. Why? Tungod kay there was a king na gusto niya na ipatunglo ng Balaam ang Israel. Eh di ba nila mapiliti kung ginahon ng Israel? So iyang ipatunglo unta ang Balaam. But ang punto, na siya madili man ginako ni matunglo. I cannot curse the people that God has blessed. Dili ako pilitungluhon ang mga tao ang giprotektahan sa Dios. So sa iyang advice, isa inani ako nakaton. Ipapakasala sila. That way, the protection of God mawala. That way, the protection ni Lord sa ani ng mga tao mawala. And then pwede na mudulot ang tunglo. That is why the devil is trying his best to distract us gikan sa unsa gisulti sa Biblia.
Nga naman, kay pag mabuhat nimo or mahimo nimo ang mga butang or imo nang gasugdan og nimo ang mga butang nga dili iya sa Dios, the protection, the favor, mawala. Muna'y gusto sa iyo. Muna'y gusto. Kung dili kaniya mapapakasala, mangita siya paagi nga makasala ka. Nga naman, sahay, yatahin mo dili mga pinahanglan niya, ayaw, manang sapol, iyahang operan, na ibabae magdukul-dukul sa imo, like, ninyo na ka. Uy, dili ko, in Jesus name, dili ko. So, naingon siya na marag-listen niya siya, okay, naka-appeal ni po for sunitoring ng marag-listen. So, asa man ako ilabdan, para nga ang ilang ginabuhi ako pwede magubot. Diri na ako targeton sa hala, medyo dako lagi ang iyong kwarta karon nga income mo. Dako ang tithes. Kanang tithes bitaw, pwede na nimo pang bayad sa kuryente ba? 10% po good na. Ayaw na nalihasa. Ganun, ikaw po lang ikaw, no? Pwede ako na siguro gamayon lang ako. Igsoon. Dili ka niya mahulog, pinaagi sa adultery. Pero pili ka niya hulugon sa ilalim mo. Because in the sight of God, sin is sin. Walay gamay, walay dato. The moment mapa-fail ka niya, one thing. Ingon sa Bible, ang mahulog sa usaka, sa napulo ka sugo, may fail sa kanan. So, don't be distracted. Ayaw pagpailan sa yawa, pag-ingon ng yawa, kanil tanawa diri o, dito ako rin mong focus, bantayan din ako ang pagalingon. Nga dili ko mahulog anang pagpangabit, dili ko mahulog anang pagpamakak, dili ko mahulog aning pagka mangingilar o pagkamarites, dili ko anang. Asa kanya gihulog? Ay, di lang sa akong apel life group. Ignon lang sa nato si coach na ni Anhi magod silang mama. Di ko taan to. Di ko man na itong mama. Di mo tayo i-contact. Anhi ba? Anhi. Manlaag ka. Ikaw may nag-contact. Para na dili ka mamakato, no? But actually, kamalo si Lord. Kita na ni Lord. What the things that we do, kita ni Lord. Don't be distracted. Ayaw pa ilan sa yawa pa ilan. Mura niyo sa lao, dili pang focus, wa kabalo na nala siya galing mo ang lahi na atake de respites. Muna nahulog kay Martha. Grabe lang ta, maayo lang ta kasi yung himo, nangalagad siya sa Diyos, nag-prepare siya ng Jesus, pagkaon na lintanan. Asa siya nahulog, nagreklamo siya. Gamay na kayo nabutan. Nagreklamo siya. Pero sa gingon ni Jesus, dili ni pwede po hapon kang Maria. Kaya mahuni ang insakto na bagay. Katulo, kung sa'yo ito makuha nga lesson sa kinabuhi ni Martha. Tungod, una, you-welcome niya si Jesus. Nabay namugos sa iya nga dito magpunto si Jesus, wala, iyang you-welcome. Karon, nabantayan niya nga siya na ang trabaho, si Maria kung ano dito ga-focus, kaya tungad, suko siya. Kabalo ba mo nga ang according sa mga scholars ani, naay mga kauban nila sa balay. Naay nagtabak kang Martha. Dili na si Martha ang nagprepara, kaya dito si Jesus yung ipakaon. Pero nganong suko siya? Nganong iya ipaadto si Martha? Ay nini siya ipatugin si Maria, ayawin na nga, Jesus, ingna doon na siya, Jesus, bing nga, mutabang sa ako. Kaya usahay, si Martha, marag ikaw o ako, bintang gusto ba? Mantay ka na? Hindi pa kumakuha na nino, pero naging mga panahon sa itong kinabuhi. Example, yung mga asawa usahay, hindi man ito tanan. Ito tanan. Pero sa ganun yung mga asawa, bitaw, kung makita rin ang imong murag, dili ka malipayon, basta makita rin imong bana na may lipat.
Di ba? Pero ikaw, di kompleto yung mabasa ang imong bana, wala yung buhat. So pag nagigda siya, nagabasa-basa, kinahangan lang, katula sa akong likod. Pagkatatawa na po, love, siluta ko tiilin. Pagkahubat, love, hindi rin ko to kung anong to nasa gawas. Mati mana? Dahil nga naman, kinahangan magina karon dayon dili. Dili kaganahan nga siguro hato. Pero relax ra kay ka. Yahay ka diya. Ako luto ko pa ni hapon, ikaw tanaw TV ah. Muna nakita mo kang Marta o Maria. Wa siya ganahin nga siya gatrabaho si Maria na dito iyang bunga. Amen, amen. Di siya ganahan ana. So gusto niya damay-damay yun. Anong yaman damayon? Because kagad may kabalaka si Maria, ay si Marta. Gusto niya nga kung sa ikabalaka niya, mabalaka po ni si Maria. Kaya naman, nahabot si Jesus. Dapat mabalaka po ni siya. Grabe na yung prepara dito, istorya nga, dito, pero pero kita na mo ang inyong partner na, dito, naminaw po na pil. Dito, sabi ito na yung mga bisita sa una. Pero ito po kawaling, mami sa una pag may mga bisita si Bishop. Then ako ang dako-dako na. Ako ang dako-dako na. So sa akin yung mga bisita si Bishop, then nalingaw po silang istoryahan. Lingkod-lingkod po dito. Apil, bata pa naman. Pero si mama, busy na kayo dito sa kusina. Ako, apil-apil po dito rito. Ising-ising po sa ilang istoryahan. Madulay galit ako mama. Kasi kilabot yan. Ay, tabangin ko galit. Tabangin ko galit. Makilabot na. Pero enjoy na kayo ko, minaw-minaw ko sa istorya. Alam mo ito? Nga naman, it's not because dili kaya niya na siya ra. Pero gusto niya na di lang siya mabalaka. Natayan na ninyo? Pareha ko sa ako asawa, ako rin gamitin niya example ako asawa. Atong sirat ang darigaman. Ang akong wife na siya baka sa namo kasi ako rin asawa, no? Nga mahatag siya sa ako og problema. Pero di niya gusto nga akong sulbaron. Nanti ka na. Hatag siya inani ang problema na mo sa kuwan. Then muhatag din ko og solusyon kaya ang lalaki lagi by nature troubleshooter. Makita na mo ang problema, muna ang sulbad. So hatag din ko solusyon. Muna ang buhaton mo rin. Dili lagi. Kung lagi inani na di maging niya gusto nga akong solusyonan. Hanto kami na kami nagtingog. Hanto nga ni istorya na kapatay. Istorya na kamitarong din. Kung sa magiging mong gusto. Dili na ako gusto may mong solusyonan akong problema. Kay kabalo na ko daan sa solusyon ana. Ang ako lang naghaay maminaw. Adi karon ako lang gina-change. Pag naa siya istorya, kapil-apil mo ba? Labi. Di na ko muhatag og sa konstorya ako mo balo sa mo aton. Hala, siya yun? Grabe ba? Pag yung pautan siya mong istoryahan ato din ako padumdum ako na banana. Because ang iya lang gusto niya ma-feel ba? Nagkanamit akong dili lang siya ang nasuko. Apil ko kadapat ko suko. Kung maabot ang panahon na nasuko siya sa iyang kauban sa trabaho, iyang i-share sa ako, dapat ako suko kung po ato. Suko ako na dapat kuha ni siya. Pero ako kung minum na dapat ito lang nasa laing lugar. Ayaw, kung ako man ako, maayo man na siya. Wala rin. Ang gusto ni Marta was kitang duha mabalaka. Pag nasabtan ninyo akong kwento, munang gingnan siya ni Jesus, daghan kay kabalaka Marta. Pero si Maria, nakita niya ang sa insakto. Nga na si Jesus sa imuhang lugar, sa imuhang focus, gusto ka pakantonin mo siya? Oh. This is the great opportunity nga mulingkod lang ug maminaw sa iya. Anak nakaalam din ani mo mabayaran and then wali mo gibuhat kung kinag-focus yung pagkaon sa iya. Nga gaganto na ni Jesus mana pagkaon sa langit. Okay? She got anxious in verse 41. But the Lord answered, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things. Kaya pinagahon ako naman. Naman na tao, sabi, pakaon sa ako. Timan ninyo nga nun iingon si Jesus ali because in the long run, pag baino ng padayon ng kayo, kung sa giingon ni Jesus,
Tingnan siya nga, nakakaon naman ko. And then, tingnan yung mga disciples, kasi nagkatag sa pagkaon. Ikaw, nagkatag ng pagkaon? Pagsabi mo ni Jesus, my bread is to do the will of Him who sent me. In other words, ikaw si Jesus, ang akong pagkaon, kaya ang pagbuhat sa sulok sa Diyos sa ako. Dili ng pagkaon niya kaning pagkaon na pareha sa ako. So in other words, para kang Jesus, dili kay ito dakong importansya ni ipakaon ni mo kumakta. Ang akong role is, niyan ko sa imong balay, kung naminaw si Maria, ano naminaw si Maria? Ano naminaw si Maria? Ano naminaw si Maria? Kasi nahitabo, nga naminaw si Maria? Sige daw, kumbaga ako. Nga nung naminaw, nga nung nagyampungad si Maria dito? Talagsarangan na si Jesus, no? There's something, kung sa'yo kahitabo, nga nung paminaw si Maria? Gagat siya na-learn, kaya nga no, gaon sa si Jesus? Gawali si Jesus. Jesus was preaching at tuladahan. Gatudlo si Jesus. Si Maria naminaw. And ang gusto ni Martha, ayaw paminaw diha, tabangin ko din, mabalakat ako sa ipakaon. Ang reason na numiadto si Jesus sa balay nila was to be a blessing, not to be a burden. Mutong si Maria, naminaw lang. Ang minaw, kaya mo ni ang rason nga nung ianhi ko. Wala ko ni anhi, ito ingon sa Bible, for the Son of Man came to serve, not to be served. Nianhi siya para mga lagad, muwali, mutudlo, dili para siya may pakanon. Dahil ka balaka. Dahil ka balaka. Ang suon, ayaw awata si Martha. Dahil ka balaka. Tagbuon na ng libertanan. Diba? Kung mong basahon, no? Matthew chapter 6, verse 35, very familiar kita. Therefore, I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat, or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air. They neither sow, nor reap, nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Dili ba ka mas bililhon kaysa ila? And which of you, by being anxious sa iyong pagsigkabalaka, can add a single hour to his span of life? Kasi makadugang sa inyo, dugang na usa ka oras sa inyong kinabuhi tungod sa kasing kabalaka. And why are you anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. Yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. But if God clothes the grass of the field, which today is alive, and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you, O you of little faith? Kung imo na basta may question sila ayaw ni Jesus. Pero kabalo mo sa ang sumpayan, ha? No? That is, ano pala yun nun? In verse 32. Therefore, do not be anxious. Ayaw kabalaka. Saying, what shall we eat? Mura ba ganyan akong bibig na ba? Lord, saya ako pagkaon ng akong pamilya, sa ako'y kuhaan. Or, what shall we drink? Kung sabay akong makabayan na labis tubig. Or, what shall we wear? Para ba nangalabhan ng mga salina? For the Gentiles, so sige sa Diyos, ang mga hintil. Kasi masabutan yung mga hintil. Mga dili magtotoo. For the Gentiles seek after all these things. Muna'y gilakad sa mga tao nga dili gatuo Diyos. Pero kamo, ang inyong amahan sa langit, nakahibalo anin tanan. For Father knows that you need them all. And then sa iyang sumpay na yun, this is isa sa pinakasikat na to, anak. Dito na ako na huwag yapil dito. Verse 33, unsay gingon?
But seek first the kingdom of God and His righteousness. And then say sumpay. And then all these things, say sumpay, shall be added. Bisaya sa added. Idugang ra. Kanimo. Muna giingin mo itong gaingon si Jesus kang Marta, Marta, dagan ito balaka, Marta. Balaka. Ang saktong utang, ang pagpamina o pag-spend time sa ako. Ay, balaka. Ayaw ka distract iso. Distract ka, wala tayo panahon magbasa sa Bible. Wala tayo panahon sa pag-ampo. Wala tayo panahon sa pagsimba. Wala tayo panahon sa pag-apil of life group. Wala tayo panahon sa pagdaig sa iya. I want to be honest with you. Dagan sa ato ito, kasi danay lang. Dagan sa ato gasimba ta sa Dios, ganit ang church, pero actually wala kang gasimba, wala kang gasimba. Ano man? Pagkabutin mo diri, ang muna-muna, napagyapon sa amulo ng gakanta na, kapangugat na silang dali, silang yung dili-dili, kaapi na yun. Ang ngalan mo! Ikaw kay sirang. Ulit ako ng anak ko niya itong sa paruwagan. Kumasi kinahanglan niya na lagi sa gabi. Ang imong mind, ang imong heart, wala din. Tuwa dito, dapat ang baboy haba, nakakaon na mataklo. Gasimba ka. Igsoon. Gasimba ka. Dapat ang atong una-una, ang atong kasing-kasing naa-dili para sa iya. Dili nga siya una-una. Hello? Igsoon. Do not be anxious. Saan sa'yo nasa unahan? Ilugaw talaga na ito. In Luke chapter 10, verse 42, and in conclusion, pagtapos, ang sige mo ni Lord, but one thing is necessary. Isa na utang ang importante. And Mary has chosen the good portion. Which will not be taken away from them. So, kanang kung sa'yo dili ka nakuwaon sa iya. Diba ako na nang i-explain kanina? Dili makuha, dili mo sugod si Jesus nga iyahang ipahawa si Maria para mutabang dito. Maminaw siya. Pero mabalong ako that this is also partly prophetic. The word na giingon din nga, one thing is necessary, and Mary has chosen the good portion, which shall not or will not be taken away from her. Nga naman igsoon. Nga di man mawala sa imo. Ang mga butang na imuhang spend time ng Lord, ang mga butang na imong nakuha gikan kaniya, mao niya ang mga butang na dili makawat sa imo. Ha? Pasabot di mo, Pastor. Igsoon, bahala pag nindot kay imong sakyanan dihas gawas. Ang kana nga sakyanan, kung naalay bubong nga mag-drive, banggaan na, mawala na ang sakyanan sa imo. Kana imong balay na nindot kayo, magigastuhan imong kayo, isa lang ka aksidente, isa lang ka plansya nga wala na off. Isa lang ka gasol nga wa masira. Pwede na mawala ka na. Kanang mga sanina nga mga makalon kayo nga imong gitagaan yun o bili nga kani kay kuan yun ni o lakuste yun, buhaya yun ba? Original ni nga buhaya. Ilaga rin katapatan na. Wala na sa imo. Ang kwarta nga imong invest. Mag-down lang ang ekonomiya nato. Problema na yung ipang-invest. Nang niingon si Jesus, ang iyang gipili, dili mawala sa iya.
Because kung siya giingon in Matthew, niingon si Jesus, heaven and earth will pass away, but my words will never pass. Ang pulong sa Dios may magalingkod sa imo sa panahon sa pagkalisod. Pag-abot sa panahon sa problema karon, ang kaning pulong na imong nadawat gikan kang Lord, ang imong personal na devotional sa iya, ang imong personal na pag-ampo uban sa iya, mo na dili masawat gikan sa iyo. Mo na molingkod sa imo o sa ako. Mo na isyon, ayaw pag-focus. Na usahay bitaw, pasayloan ko ha, kung mga coaches na rin malain sa ako, kalain lang mo. Si Lord yun ang nagsugo sa ako. Usahay, excited kita mo handle sa mga life group. Gusto kita mo tutok, pero sa ako kaugalingon, wala taga Bible study. Wala taga ampo, wala taga devotional. Iksuod, so tiyan na ka. Ang imong life group, pwede na kuhao ni Lord sa iyo. Ang imong mga isaligan karon, pwede na kuhaon sa Dios gikan sa iyo. Pero kung siya magpabilin, ang imong personal na relasyon sa iyo. Kung ikaw itong sinaan home, as I will close, sa inyo ni home, panahon na gikuha na tanan sa iya, ang iyang kwarta, kabtangan, mga mananap niya, bisan ang iyang mga anak, gipangkuha na sa Dios, o gitugot na sa Dios na kuhaon sa iya. Kung sa inyo ni home, pag ingon sa iyang asawa nga, kabalon ka pa home, hindot ito ni mong buhaton, tungluha ang Diyos dahil paghitog. Kasi tumag ni Job, sa buang-buang kamanday nga babae. Ang ayan na ba magpasalamat o mudawat gikan sa Diyos sa mga maayong butang. O dili ta magpasalamat o di ta mudawat sa mga dili maayo nga butang. Masama mo na, sumpayan na, niingon si Job. Ubok ko mamisulod ani nga kalibutan, ubok ko mamuglawas. Pero bisag inana ang ngalan sa Diyos pagkakumaya. Munang at the end ato tanan nakita sa Diyos ang faithfulness ni Job. Kung siya gihimo, gi-restore niya. Bilog pa ang gihatag, ang gikuha sa yawa ibalik. So, pag-abot sa panahon, ngit-ngit na kayo, bawa kay laking madaganan. It's the words of God na mao'y magpabilin sa iyo. Muna, spend time, don't be distracted. Amen? Amen. Hallelujah. Lord, salamat sa iyong mensahe na iyong gihatag sa mga katawhan. Hanggang po Ginoo, katong amo na dawat karon, amo katong itinabuhi, dili lamang mahimong dugang at nahibalo, kundi mahimong buhi sa among mga kinabuhi Ginoong Diyos. Lord, akong giampo na sa among pagdawat ng ini, amo kini ma-apply sa among mga kinabuhi. Kabangi mi Ginoo na mahimong buhi sa among kinabuhi ang imong minsan. Kaning tanan na giampo sa gamhanang ngalan ni Ginoong Jesus. Amen.